Ang pagmimisyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Sa loob ng ilang linggo, nakatutok ang buong mundo sa Japan at Thailand dahil sa ilang nakakaalarmang balita. Noong unang linggo ng Hulyo, sinalanta ng isang malakas na bagyo ang bansang Japan. Nagdala ito ng malakas na ulan, landslide at matinding pagbaha sa halos kalahati ng bansa. Higit sa 200 tao ang namatay, na nagdulot rin ng pinsala sa mga gusali at iba pang mga infrastruktura. Ayon sa mga balita, ang bagyong ito ang isa sa pinakamalalang kalamidad na tumama sa Japan simula noong lindol at tsunami ng 2011. Noong nakaraang linggo rin, tumama sa bansang China ang Super Typhoon Maria pagkatapos nitong manalasa sa hilagang bahagi ng Taiwan. Sa kasamaang palad, winasak ng malakas na hangin ang maraming ari-arian sa lahat ng pinagdaanan nito. Ito po yung bagyong Gardo na muntik na ring manalasa sa ating bansa. Samantala naman po, sa Chiang Rai City, Thailand, nagimbal ang mundo sa balita ukol sa isang football team na binubuo ng 12 batang mga lalaki na may edad 11 hanggang 16 kasama ang kanilang coach na 25 taong gulang na nakulong ng 12 araw sa isang kuweba sa kaduluduluhan ng Dong Nai noon. Noong una, naging animoy imposible ang pagsagip sa kanila dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan na pumupuno sa kuweba, lalo na ang makipot na mga daan sa loob nito. Salamat na lamang dahil sa pagtutulungan ng mga international divers, mga doktor, militar at marami pang volunteers, matagumpay na nailigtas ang mga biktima. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon, ngunit ayaw nating kalimutan na ipanalangin naman ang pamilya ng isa sa mga divers na nasawi dahil sa kanyang pagtulong. Marahil, ipinapaalala po sa atin ng mga balitang ito na tayo ay magkakaugnay, na ang mundo ay isang malaking pamilya. Higit dito, ang pangangailangan na ipanalangin natin ang ating kapwa, maging ang mga nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Inaanyayahan po ulit kayo sa ating lingguhang programang The President's Report. Hindi na lingid sa ating kaalaman na ang ating ministeryo ng FEBC ay binubuo ng 26 na international organizations na nagtutulong-tulungan na tuparin ang isang layunin, na ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo sa pamamagitan ng radyo at iba pang mga teknolohiya at mabubuting paraan. At sama-sama natin itong ginagawa sa loob ng 365 araw kada taon sa higit na 100 wika at dialekto sa buong mundo. Pagpupuri at pagpapasalamat ang hinahandog natin sa Panginoon sa inyong pag-agapay sa ating ministeryo sa loob ng nagdaang 7 dekada. Kaugnay nito, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga prayer concerns mula sa ilan sa ating mga FEBC International Fields. Pagkatapos, ay iimbitahan ko rin kayo na isama ang mga ito sa inyong mga panalangin. Una, tayo'y nakikibahagi sa pasasalamat ng FEB Cambodia sa kanilang Voice of Love team na nagtungo sa probinsyang Kampong Speo upang ipromote ang kanilang mga broadcast sa lugar na iyon. Nagsagawa rin sila ng listeners evaluation at hinikayat nila ang mga tao na makinig sa kanilang mga programa. Bukod rito, naglunsad rin sila ng isang family seminar sa probinsya ng Kampong Tom upang turuan ang mga mag-asawa kung paano mapanatili ang kasiyahan at mabuting pagsasamahan sa loob ng tahanan. Patuloy nating ipanalangin ang ating FEB Cambodia team
upang lalo silang maging sensitibo sa pangunguna ng Espiritu Santo, lalo na sa paghahanda ng mga programa na tutugon sa mga pangangailangan ng mga tagapakinig. Kaugnay nito, pakinggan natin po ang isang mensahe ng ating tagapakinig sa bansang Cambodia. Nakikinig ako ng radyo araw-araw at para sa akin, ang salita ng Diyos ay isang masarap na pagkain gaya ng pulot. Pinagpapala ako ng family radio, kaya naman hinihikayat ko ang aking mga kaibigan na makinig dito. Dahil gusto ko na mas marami pang tao ang maniwala sa Panginoon. Masaya ako na nakakapakinig ako sa family radio at nais ko na mas marami pang tao ang maging kagaya ko. Samantala, sa bansang Indonesia, ang pinakamalaking bansa na binubuo ng mga Muslim, nagpapahayag rin ang FEBC ng mabuting balita dito. Binubuo ito ng mga counseling programs, musika, tips tungkol sa kalusugan at kung paano magpaunlad ng relasyon sa Panginoon. Ipanalangin natin ang kanilang ministry team na pinangungunahan ni Pak Yusak. Naway makatanggap rin sila ng marami pang magagandang tugon mula sa mga tagapakinig na tumututok sa kanilang mga programa. At ngayon, dumako naman tayo sa bansang Mongolia. Ang ministeryo ng FEBC Mongolia ay pinangungunahan ni Batjargal Tuvshintsengel at kasalukuyang gumagawa ng mga hakbang upang higit pang mapalawak ang kanilang ministeryo. Kabilang dito ang pamimigay ng mga speaker boxes na naghahatid ng mga gospel programs sa ilang bahagi ng bansa na walang stasyon ng radyo o kaya naman ay hindi naaabot ng signal ng mga lokal na stasyon sa lugar. Ipanalangin natin na magkaroon pa sila ng mga kaagapay na tutulong sa FEBC Mongolia team upang mas maging mabisa ang kanilang pagpapahayag ng mabuting balita sa kanilang bansa. At alam po ba ninyo na naghahatid ang FEBC ng mga shortwave programs sa loob ng 13 wika sa bansang Myanmar, 6 sa Indonesia at sa Vietnam, at iba pang mga wika at dialekto dito sa Timog Silangang Asya gaya ng Hmong, Atchang, Lao at iba pa. Ipanalangin natin ang mga broadcasters ng mga programang ito. Marami sa kanila ay kinakailangan pang maglakbay ng mahahabang oras at ilang bundok patungo sa syudad upang mai-record lamang ang kanilang mga programa. Bukod rito, binibisita rin nila ang iba't ibang mga indigenous groups sa mga malayong lupain upang personal na ipahayag ang salita ng Diyos at imbitahan silang manampalataya kay Jesus, kagaya rin ang ginawa ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Ipanalangin rin natin ang libu-libong mga tagapakinig na nakatira sa Siberia. Mayroong FEBC office na umaabot sa kanila sa pamamagitan ng iba't ibang FM stations at online projects. Naway marami ang makakilala kay Jesus sa pamamagitan ng mga programa at proyektong ito. Samantala naman sa Africa, mayroon tayong FEBC office sa bansang Mozambique at ito ang tawag ay Radio Nuru. Nasa kasulukuyan ay naghahandog ng mga discipleship program sa 3 wika. Ipanalangin natin na sa pamamagitan ng mga programang ito, maraming mga tao ang lumago sa kanilang pananampalataya sa kabila ng pag-uusig at hinaharap nilang kahirapan sa kanilang lugar. Naway ang mga bagong mananampalataya sa buong mundo ay makakuha rin ng magandang katuruan at impormasyon upang lalo pang mapalago ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa mga napakinggan nating prayer request mula sa iba't ibang mga FEBC fields, nakikita natin na ang radyo ay isang mahalagang katuwang ng mga simbahan upang mapalakas ang mga mananampalataya. Tumutulong rin ang radyo upang magbigay ng pag-asa sa mga tagapakinig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya nga, lubos kaming nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy niyang ginagamit ang FEBC upang makapagministeryo sa mga tao. Sa katunayan, sa paglipas ng panahon, ay nakakatanggap kami ng mga balita na maraming lumalagong simbahan dahil sa ating broadcast. Praise God po ulit diyan sa balitang yan. Sa pagtatapos ng ating programa ngayon, inaanyayahan ko rin po kayo na ipanalangin ang mga biktima ng kalamidad sa bansang Japan.
lalo na yung mga halos 8 milyong residente sa kanluran at gitnang bahagi ng bansa na ngayon ay nakatira pa rin sa mga evacuation centers. Ipanalangin rin natin ang mga biktima ng Bagyong Maria sa China at Taiwan, gayon din ang kalinga at kalakasan para sa mga batang bahagi ng soccer team sa Thailand. Naway ang mainit na yakap ng Panginoon ay tumulong sa kanila upang makalimutan nila ang takot at trauma na kanilang naranasan sa loob ng kuweba. Naku, maraming salamat po sa pakikinig sa ating episode ngayong araw na ito. Muli po ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Inyong napakinggan ang The President's Report na inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng 1143 DZMR, your missions radio. Kung nais ninyong maging katuwang sa pamamagitan ng pananalangin o praktikal na pamamaraan, tumawag sa 650-0859 at hanapin si Jasmine Rojas o Cyril Delfino. Maaari rin ninyong bisitahin ang aming website sa www.febc.ph. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsuporta sa gawaing pagmimisyon. Tinig ang mabuting balita. Tinig sa buong mundo. Tinig, kwento ng kadakilaan niya. Tinig ang mabuting balita. Tinig sa buong mundo. Tinig ang kwento ng kadakilaan niya. Tinig ang kwento mo.